Taipei International Church Filipino Ministry midweek service. At sa gabing ito, tayo po ay pangunahan sa pagpupuri, pagsamba ng ating mga kapatid from Cabuyao, Laguna, City of Praise Church. Amen. Praise the Lord. Amen. As the word says, behold how good and how pleasant it is when brethren will dwell together in unity. Now, tonight po, we are united to honor and glorify the one who is and is to come, none other than our Lord and King Jesus. Amen? So, let's begin to worship God together in one voice, in one faith, with one intention. We have come to lift His name up. Amen? So, imbitahan ko po lahat tayo ngayon. And let's just open this worship service as a pleasing aroma before the Lord with the opening prayer of the host, Pastor himself, Pastor Robert, for our opening prayer. Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, kayo po ang Diyos na buhay. Kayo po ang Diyos na tumawag, umiling sa bawat isa. Sa gabi kong ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri sapagkat kayo'y karapat-dapat. Kayo po rin ang Diyos na tumawag upang kami, Panginoon, ay mapabilang sa iyong pamilya. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ay mabigyang lugod sa aming pagpupuri. At kami na may maliwanagan, Panginoon, sa iyong mga salita. Patuloy kang maitaas sa lugar na ito. At maging, Panginoon, ang mga kapatid online ay iyong nga pong abutin sa pangalan ni Jesus. Amen. Give God the highest praise. Amen. Psalm 150 verse 6 says, let all that has breath praise the Lord. Ang lahat ng may buhay at hinga ay tayo pong lahat magpuri sa Panginoon. Amen. And it's good to give Him thanks. Lagi natin siyang pasasalamatan. Let's give our God the highest praise. Amen. Let's give our hands and sing together.
every now and then, nasa Pinas man, o saan sa bansa, mo kami pinadala, namin. One thing that is sure, you remain true and faithful. Amen, kailan, amen. And Lord, tonight, God, let this worship be a pleasing aroma before you. Salamat, Lord, una kang nagmahal sa amin. At ngayon, we are loving you back. Sa maging sa aming buhay, Panginoon, ikaw ang may taas. Jesus. Just express our thanksgiving and love to you. How a song ito that it minister to you, to the inner man, to yung pinakatotoo, ang minamahal at sinasamba natin ang Lord. Thank you, Jesus. Yes, Jesus.
and sing it. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang kakatay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon. Dapat sabi mo lang walang katulad. Let's give God praise. We bless you, God. And Lord, receive our praises, oh God. You alone deserve, Lord, to receive them, Lord. Yours is the glory, yours is the kingdom. Amen, amen. All the great things we say, let's say amen. Amen. Hallelujah. Speak in Christ. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pa, palakpakan natin ng Diyos. Kapay. Hallelujah. Sa gabi ito, tayo po ay biniyayaan ng Panginoon. No? Tayo po ay may mga hindi natin masasabing bisita dahil talagang urig. Diba? Yan po, no? Una, minsan pa ay aming acknowledge ang ating nanay ng Philco, no? Ang ating nene. Ayan, ito ang aming ate ne. Ito po ang ating, Nanay ng bayan. Nanay ng bayan, Philco. No? Hindi lang nanay, lola na. Akala ko, bata-bata. Oh, she just turned 80. Yeah. Sinabi na niya. Yeah. She just turned 80, no? Pero 160 pa rin. Okay. Ay, salamat. 80 years old. Sa gabi ito naman, tayo po ay biniyayaan ng Panginoon na makapiling muli ang pastor, no? Ang ating pastor, si Pastor Polco. Siya po ngayon ay naglilingkod sa Panginoon sa Amerika, sa California. Subalit tayo po ngayon ay mabibiyaan ng kanyang katuruan, no? Ng kanyang wisdom na binigay ng Panginoon. So tawagin lang po natin si Pastor Paul Pro. Amen. Kamusta po kayong lahat? Magandang gabi. Masaya po ba kayo? Amen. Praise the Lord. Okay, ito at nakabilak na maimbitahan. Isang napakalaki privilege, honor na magsilbi sa Panginoon at sa Tagalog Fellowship. Pagkat ako'y kaisa nyo, kasama nyo, iisang ating layunin. Okay. Tanong ko lang, I don't want to waste our time. Kaya sinabi ng Pastor kanina ahead of us, we have one purpose here to what? Lift up the name of who? Jesus. Hindi pala. To lift up the name of who? Jesus. Lakasan niyo, malilihan niya kasi si Christ. Okay. To lift up the name of who? Jesus! Ayun. Okay. Sabi nung singer natin kaya, walang kapantay. Amen. So yan ang purpose natin, yan ang dahilan kung bakit tayo narito. And I don't want, as I said, I don't want to waste your time. I just want to read one scripture that will guide us tonight.
what we are going to study about. So I would like to invite you to turn your Bibles. Do you have your Bibles? Yes. Dati, pakinig yung aming hawakan na libro. Walking Bible. Ngayon po, yung mga, lahat ba kayo mayroong kopya sa cellphone? Amen. Okay. Iba-ibang version, pero isa lang naman nun. Okay, Matthew 28. Matthew 28, regardless of the version, sasabay-sabay tayo magbabasa. At ito ay Matthew 28:19 to 20. Okay, 19 to 20. And we would like, again, as the pastor says, we have to lift up God. So therefore, as we read it with all full respect, we have to what? Stand. And as we read. Okay, stand as we read the precious Word of God. Okay? If you're ready, let's all read together, even in different versions. Okay, 1, 2, ready, go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you, and remember I am with you always to the end of the age. Okay? All right, you may be seated. Thank God for the Word. God, may you be with us in power of the Holy Spirit. You are the teacher here. You're the one that's called us together, Lord, to learn from you, oh God. In Jesus' name. Amen. Okay, I just would like to ask, just to clarify where we are at right now. How many of you have been saved? When I say saved, that means the day when you express to God that you're a sinner, you need a Savior, and then you accepted Jesus Christ as your Savior and Lord. Okay, how many, 1 year already as a Christian? How many are 3 years already as a Christian? Tataas nyo kami na. Be honest, okay. How many are 5 years already as a Christian? 8 years? 10 years? 10 years? Okay, may isa. Okay. 12 years? 15 years? 20 years? 30 years? O sige, 50 years na. 40 years? 46. So, hindi ko mahula exactly kung nasaan kayo doon. Pero lahat siguro, probably, I would say, sa nagtaas na kamay, mga around like average of 25 years. Is that correct? Most of us are 25 years. Okay, so that's good. So, in other words, as I speak to you right now, I would assume, the reason why I'm asking is for me to understand that most of you already have been attending churches, doing Bible study, reading your Bible, and so forth and so on. So that when I say things, when I teach you, us together, and learn, I know that you understand what I'm saying. Okay? Okay, and from the scriptures that we've read, ang sabi dito, ano ang basic command ng Panginoon? Go. Okay. Let's pwede na ito mga pwede. Okay, susunod natin ito, no? Okay, ang first command doon, what? Go. Go. Okay, and do what? Okay, make what? Disciples. Okay. And? Okay. Baptize. Yung mga komandang titignan natin dito, okay, baptize. In whose name? Okay, in the name of what? The Father, Son, and Holy Ghost. Okay, in the name, okay, of the Father, Son, let's say, Son natin, Son of the Holy Spirit. Okay. Okay, the reason why I'm writing it to the board so that we are on the same page. We know to whom we are, what we are focusing on, and what is this all about. Okay, let's study this. When you say go, what does that mean? Go.
Come on. Lumabas. Don't be shy. Ha? Lumabas. Go out. Lumabas? Okay. Meron pa bang more closer to lumabas? Start. Discipleship. Teka muna, yung Go, go muna nasa tayo. go pa. Ano pa sa disciple? Go. Ano yung sabihin ng go? Umayo. Sa Tagalog. Humayo. Okay. Yan ang pinaka-process. Hindi lumabas, okay no. Pero humayo, ibig sabihin, pag sinabing humayo ka, anong siya sabi sa atin nun? Ha? Move what? Action mo dyan, di ba? Gagawin mo. Hahayo ka. Yun ang gagawin mo. Hahayo ka. Pero ano ang gagawin mo pag humayo ka? Share the gospel. Ano sa Tagalog ang make? Gawin. Ha? Gawin. Gumawa. Okay. Good, good, good. Okay. Ano yung gagawin? Disciples. Okay. Yeah. Ano ang ibig sabihin ng disciple? Okay. Let me give this an example of this. For example, sabihin niyo sa akin kung anong ginagawa ng mga grupo na ito. I will give you a name. Seiko. Seiko Watch. What I'm talking about, Seiko Watch. Jura Perigo. Citizen. Anong ginagawa ng mga kumpanya nyo? Making watch. Making watch. O, relo. Gumagawa sila ng relo. To tell time, right? Everybody agree? Amen. Okay. Pag sinabi naman, Toyota, Nissan, GM. Anong ginagawa nun? Cars. Cars. Okay. Alright. So, pagdating naman dito, sa church, ecclesia, anong ginagawa ng ecclesia? Tuturuan. Okay. Share and teach. Disciples. Okay? Ano ba ang disciples? Sa Tagalog, disipulo. Ano yan? Mga ano? Okay. Mga different words like student. Ano ba? Ha? Followers? Okay. Ano ba? Tagapagturo. Yung followers sa Tagalog, tagasunod. Diba? Tagasunod. Okay. Sa mga tagasunod natin, mga taong nagpapasako doon sa kung sino ang nagpapasunod. Okay? So, lahat ng nagpapasako kung kanino, di pa natin i-define, at sumusunod at taga-aral ay tinatawag na mga disipulo. Okay? Diniliwanag lang natin, no? And I'm assuming that you understand this already because, as you said, you're like Christian. So, inuutos gumawa ng disciples. So, kung yung Seiko Watch and so forth, yung cars, yun ang trabaho nila, yung ginagawa nila. Ang church, ang ginagawa ay, okay, so that means you and I, we are all commanded. This is our job description. This is what we do. We don't do anything else. But this one, so, to make disciples. Question is, gumagawa ba tayo? Amen. Yes. Ginagawa ba natin yun? Always. Okay, regardless of what level of learning you have, as far as theology is concerned, that's not the issue. The issue is, marami ka alam at hindi, lahat tayo, inutusan, gumawa ng disciple. Pag hindi mo ginagawa yan, you are not obeying. You know, going. And if you're not going and making disciples, you are disobedient. And maybe there's a question about whether you are really a Christian. Because if you're a real follower, you're a real student, you're a real disciple, then you're doing what your King, your Lord, whoever you claim to be, what He's saying. Hindi ka nagpasako kapag hindi mo ginagawa yung kanya sinasabi. Sinasabi mo, Lord and Savior siya. King, you know, kinakanta mo, tapat ka, Panginoon, etc. Lahat ang ginagawa natin yun. Pero walang meaning yun if you're not doing it. Kahit na maglumpasay ka pa dito sa pagpapahayag na ikaw ay sumasamba sa Panginoon Diyos, pero kung hindi mo ginagawa, narito ka every Sunday,
No, every Saturday, every Wednesday narito ka. Pero hindi mo ginagawa yung inutos, then questionable ang iyong status. No? You are not true. No? Because this is what? Ano tawag dito sa Matthew 28 ito? This is the great one. That is the mandate. Mandato ng Panginoon Jesucristo sa lahat ng Kristiyano, hindi lamang sa pastor. Yung mga pastor natin, nakakalubo na. Okay na. Buko din. Yung sabihin, hirap na hirap siya sa pagpapaalala sa atin, hindi naman natin ginagawa. Kaya, question mark yung ating status. Regardless whether you are a leader or just a member, we are all called. There's no exception. We are equally called. So says, ay, member naman ako eh. Bakit ako gagawa? Trabaho ni pastor yan. Meron ba sinabi dito? Trabaho lang ng pastor. Sabi, pastors only go make disciples. Meron ba sinabi dyan? Ha? Baka o hindi yan? Sabi rin sa ganito. So, in other words, lahat yan. Lahat ng tagasunod, nagkasabing tagasunod ako ni Kristo, ay may mandato gumawa niya. Hindi relos, hindi kotse, kundi disciples. You see? So that's why, if you want to be a serious disciple of Jesus Christ, then see to it that you do what your Lord is saying. Wala akong kasi po, pastor, wala akong abilidad. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ako nakaka-Bible study. Busy ako, nagtatrabaho ko. Meron ba sinabi dito? May excuse? Meron? Wala? Hindi naman pwede ng palusot. No? Dahil sa wala naman sinabi. No? Kaya, okay, pastor, I'm turning serious. Okay, I have to do that. I really believe that I'm a follower of Christ, and that is what He's calling me to do. I will, from now on, will do it. Everybody says, yes. Amen. Will you do it? Yes or no? Yes. Okay. Bakit hindi tiyataas yung kami? Baka ano lang yan, bibig na naman yan. Kailangan makita dito. Kaya, for example, there are a lot of empty chairs here. No? Bakit sabi natin, 25 years na tayo Kristiyano, ba't ang daming empty chairs dito? Does that make sense? Yes. Does that make sense? Yes. Di ba yung tinatawag pagpasok dito, bakit may empty chairs? So, that means, may gumagawa pa ng disciple. Baka sarili mo lang din disciple mo. Kaya ikaw lang dinadala mo every Sunday. Ikaw lang dinadala mo sa sarili mo dito. Hindi ka nagdadala ng taong iyong disciple. You get the point? Natatawa tayo, pero if you will come to reflect and take it seriously, that's a serious job. You know, and the reason why I'm introducing what we are going, that's why I was asking Pastor Karina, how much time do we have? Because I would like to share to you some practical steps that even though you have not studied in seminary, that even though you have just been months old Christian, you can actually do this. Because I'm going to give you some practical ways to do it. Amen. Okay? Kaya lalo kayo magiging walang excuse para i-discuss natin ito. Sapagkat pag natutunan ito is simple thing, at ito ay hindi lamang pinangaral sa lahat sa mundo. This was introduced among evangelicals in the United States of America because this is their issue, this is their problem too. You know, how to make some practical application of what the Lord is asking us to do and actually do it and make things happen. Do you like that? Do you like to learn how? Some practical ways? Yes. That you don't need a special kind of learning in order to actually do it? Okay? And when you apply this, of course, ano man pag natutunan nyo na,
Magtatayo ka lang habang ng sarili mong iglesia. No? Doon papasok yung pangangailangan na mayroon kang overseer. Kasi, ang totoo lang, sa reality, hindi ka nga nag-aaral kasi ng theology. Kaya, babanatan ka naman ng kaaway, Satanas, para linangin ka. Kaya nga naglagay ng shepherd. Hindi inaalis yung posisyon ng shepherd. Hello? Kasi, pag ginagawa niyo yun, kailangan niyo pa rin ng supervision. Yan dahil mapasok ang papel ng pastor. No, sabi mo, si pastor, pwede ko lang gawin ito sarili. Hindi pwede. Kailangan meron. Kaya talaga ng shepherd. Siya ang may responsibility to oversee what all of us are doing. Why? That's the reason why we have Ephesians chapter 4, 11 and 12. God has appointed people like the evangelists, the pastor, teachers, and so forth, right? Apostles, because may particular function yung mga yun. Okay? And if you are a real follower, you will honor also those who are assigned this particular job because God's plan is that exactly why He appointed those people. And therefore, you have to respect their position as well. You know, as long as they don't lord it over you. Okay? As long as inuutos nila ayon sa Biblia. Kaya kung inuutos nila, iba na labas na sa Biblia, then that is the reason why you never stop learning too. Whether old Christian or young Christian, we all have to continuously learn and find out whether we are all obedient to the Lord Jesus Christ. Why? Because we are all followers. We follow one King. Amen. So in other words, we are an audience of one alone. And who is that one? Jesus Christ. Siya lamang ating, nakatingin lamang tayo sa Kanya. Okay? So, alright. So, kung naiintindihan nyo lang yung pinag-usapan natin ito, ayan ang trabaho natin. Sa factory, pag sa factory kayo tatrabaho, meron kayong ginagawa. Whatever kung ano yung assignment nyo sa trabaho, yun ang inyong gagawin. Pag hindi kayo nakamit ng quota noon, paktay no. Di ba? You're fired. Okay. Pero pag marami nagagawa, you're hired. Kaya, ito sa church, no? Ecclesia, Ekaleo, called out once. Mga tinawag ka nga tayo to do this. Hindi lahat ng tao tinawag to do this. No? Kaya mayroong mga members talaga ng iglesia at mayroong nasa labas ng iglesia. Why? Because they are not called. But we don't know who are called and who are not called. That's why when you're called, you just do your job, let the Lord show who are the followers. Okay? Eto, yung next ito, yung baptize, hindi na tayo pupunta dyan, we will explore yung ating, yung question natin. Okay, so, I'm excited. Okay, God, you know, I really want to do it. I'm just 1 year old Christian, but I really want to obey this, fulfill this, make this happen in my life. Now, how can we do it in a practical way? How? Okay. Pero pagkatapos ito, meron pa rin question and answers. We could ask question, you know, para we can clarify some of the things that you might have missed. Okay, aalisin ko muna yung isang okay, ano nga yun? Ano yung paraan na yun? No? Simple na paraan na yun para may patupad natin ito. Lalo na dito sa atin, sa Taiwan. Nung dumating kami dito, na-meet ko rin si ang ating ina. Hindi naman na pwede tawagin yung lola ko rin. Okay. Meron around like 150,000 Filipinos na narito sa Taiwan. No? 300,000 kasama na yung ibang ethnic group like Thailanders, at saka yung iba pa, no? Indonesian, so forth. Pero ang mga Pilipino at that time, 150,000. And so, I was probably privileged to have been
the first group here, aside from agape, narito na yung agape at that particular time, pero bigay naman ng pagkakataon na ma-introduce sa Taipei International Church. They needed someone to help do this and reach out to the 150,000 Filipinos all over Taiwan. Looks like it's impossible job. Paano mangyayari yun? Hindi ko na ikikwento, hindi ko na detail. Ang kailangan ko lang ibahagi sa inyo yung mahalaga na paano nyo i-implement ito. Okay? Maraming examples doon, pero okay, I want you to remember, ito pala hindi erasable. Ay, yung erasable. Okay. Kasi mahirapan kayo, alcohol lang patanggal niya. Okay, ito yung practical way. You have, okay. What letter is that? B. Okay. What letter is that? What letter is this? E. B. Okay, and this? Sa. Sa. Okay, how do you read that? Bless. Okay. We have to bless. No? We have to learn how to bless. Okay. Kasama mo dito, kasama text sa Biblia, Old and New Testament, nandiyan yan. Okay. Sa simula pa lang si Abraham, di ba? Sabi niya, by you, God will bless all the nations. I will bless you so you can bless who? The nations. Okay? So in other words, kahit wala pa ito sa Matthew 28, no? May general call na ang Panginoon, may general command na ang Panginoon. You and I, we are supposed to bless. Kahit yung RTI, may sarili purpose yun, pero bakit in-organize yun? To bless the international community to radio. No? Whatever that. Pero may particular message sila, pero ating sinusunod bilang iglesia ay yung command ng Diyos to bless the nations. So again, all of us, kaya nga yung mga iritan sa yung mga inggitan, kung ano man ang ginagawa ng mga Kristiyano, hindi kasama yung sa call, di ba? Kaya dapat tayo magkakaisa to fulfill the call of God, hindi para magkaingitan, hindi magkairigan, hindi pagkaasaran at kung ano-ano pa hindi naman kasama sa gusto ng Panginoon. No? Sinisingit ko ito kasi importante ito, ma-realize natin na especially comparison. No, sakit ng marami yan. Kahit di lang dito sa buong mundo yan. Bakit siya binigyan ng ganun abilidad? Bakit siya meron? Ako wala. Bakit? Blah. Now, kaya iyon ang isang bagay tinutumbok ko sapagkat importanteng maalis yung mga masamang bagay nila. Kasi how can you bless kung ikaw ay hindi blessing? And so, kaya sa church, nagsimula yung mga yung tinitignan kung ano meron yung isa at yung wala. Yan yung sin of comparison. God doesn't want us to compare ourselves with others. No? Why? Because pagka kinumpare mo na sarili mo sa iba at sinabi mo ng ganyan sa iba, actually, iniinsulto mo pagka nagkukumpare ka. Iniinsulto mo na yung Diyos. Paano? Bakit? Kasi pag sinabi mo, bakit siya meron ako wala? Okay? At pagka meron ka naman at wala yung iba, at tingin mo naman sa iba, mas guwapo ko. Mas patalino ako. Ibig sabihin, ako ang dapat yung titignan. Ako susundin nyo. Bakit gano'n? Kaya yung motivation natin dito, ang focus, ina-analyze din bakit nakatingin ng Diyos lagi sa atin. Kaya kung ang motivation mo hindi yung ipatupad ang kalooban ng Diyos, then you got a problem. Okay? Houston, you got a problem. Alright? So, bakit nga? Kasi lumalabas na iniinsulto mo ng Diyos pag alam mo sinabi mas maano siya kaysa sa akin.
para sinasabi mo sa Panginoon, Panginoon, unfair ka. Nagbigay ka sa Kanya, hindi mo ako binigyan. O, ano ibig sabihin nun? Iniinsulto mo ang desisyon ng Diyos kung ano binigay. Bakit siya gwapo? O maganda? Bakit ako? Hangin? O, ibig sabihin nun, you're complaining to God na yung ginawa niya, ikaw, ay kulang. O, that's a test, a big test. Kaya dito walang excuse. No? Pagka naman tinitignan mo sa sarili mo na gano'n, binababa mo yung sarili mo, again, that's a question. Pag ikaw naman nagmamataas, kasi guwapo ka, matalino ka, whatever, no? Iniinsulto mo rin ng Panginoon dahil sinasabi mo na sila walang sinabi. Sa katawan ni Yesu Cristo, kailangan aware tayo doon sapagkat makakahadlang yung ipatupad. Ito yung nagawa. Kaya sinisingit ko lang yan, importante yan, pero meron po itong sasabihin natin dito. Does that make sense? Yes, amen. Kaya isipin natin kung ano attitude natin sa isa't isa. Ano papil mo dito sa simbahan, sa isa't isa. You can even put this in the context of where you are serving, like yung sa trabaho nyo, whatever. Pag kino-compare mo kung bakit binigyan ng race yung isa, at ako hindi. No? Ako na lang yata naiwan dito. Bakit lahat nagkaroon na ng race? Ako hindi. Ako na lang lagi inuutusan dito. Sa akin na lahat ito magbigay ng trabaho. No? Kino-compare natin lagi. And so, you are insulting God because kung ano binigay sa inyo ng Diyos, yun lang. Be content with it. God will lift you up. Diba? Pag-humble ka, humble means you are looking at yourself the way God sees you. Hello? Amen. Okay, so if you see yourself the way God sees you as a sinner, remember all of us are what? Meron ba dito perfecto? All of us are sinners. So, point being is, you just have to see yourself as God sees you, and you be content with what as God is giving you. And it's God's purpose to bless you if He wanted to. Example dito sa scripture sa John chapter 20, si Peter. Gusto na si Peter tinatawag natin, again, leader ng church, di ba nung umpisa, pero bakit nila sabi niya, nakita niya si John. Sinabi ni Jesus Cristo, ikaw, habang tumatanda ka, magiging martir ka para sa akin. Tapos sabi niya, si Peter naman, sabi niya, bakit si Juan? Bakit ako lang ang magiging martir? Bakit siya hindi? Sabi ni Cristo, what is that to you? Whatever I tell you, obey. It is up for me to do what I want to do with John, the beloved. Hello? Amen. Baka tutulog niya tayo. Okay, nagkakawa ba tayo? Bakit? Ayun ang point na huwag mo pakikialaman kung anong binigay ko dito assignment kay John. Yung assignment na binigay ko sa iyo, yan ang iyong bigyan ng pansin. Hello? Amen. That makes sense? Yes. So, huwag niyo papansinin kung sino ang in-assign mo. Bakit siya? Ako yung mga boses niya na. Mas maganda ang boses niya. Bakit siya ang in-assign? Again, hindi lang yung ganda ng boses ang criteria ng Diyos. Hello? Amen. So that's why don't make any comparison because that will lead you to sin against God. No? Yan yung kasalanan ni di ba? Sino kapatid ni yung magkapatid sa Genesis? Sino yung magkapatid? Si Abel, si Cain. Anong ginawa ni Cain? Ayun. Natintin mo na. Kaya rooted dyan sa Biblia. Kaya huwag ka magko-compare kahit kayo ng sarili mo. Huwag mo ipag-compare ng mga tao. God has given each of us ability, skills, blah, 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 blah. And we just have to help them, promote them, or help them do their thing, but don't compare. Okay? So, sumobra na yung emphasis ko doon, pero that is very important point. Do you agree? Amen. Okay. Alright, so, assuming ready, sa time natin,
I hope na nag-sink in yun so that you will be more focused on what God has given you as an assignment and do it. Regardless ng may sabihin yung tao, wala. Tayo mga Pilipino, hindi man lahat. Some Filipinos are concerned about what other people will say. At ayan ang dahilan naman kung bakit hindi tayo makagalaw. Kaya ano naman sasabihin nila? Bakit yung sasabihin man nila mahalaga? Kaya yung sasabihin ng Panginoon, hindi ka nag-aalala. Ayoko mag-volunteer, ayoko mag-volunteer. Sinasabi na ng pastor, pwede ka, may talent ka doon. Baka sabihin nila, mayabang ka, talagang mayabang ka. Dahil ayaw mo magsilbi. Ano ba yung sinasabi natin dito? Kasi nakatingin ka sa sasabihin ng tao, mahalaga sa iyo yung kanilang sasabihin, hindi ka nag-aalala sa sasabihin ng Diyos. Nakita niyo na? Di ba? Kawalang hiyaan mo. Kala mo nahihiya ka, pero walang hiya ka. Dahil walang hiya ka sa Diyos eh. Hindi ka nahihiya sa Diyos, nahihiya ka sa sasabihin ng ibang tao. Hello? Tamaan na kayo. Pagkatotoo lahat sa akin. Okay. Kaya, sana huwag kayong patulugin nung kaisipan niya para mag-sink in. Okay? Alright, so dadako na ako dito. Kaya, in-emphasize ko lang yun kasi parang alis yung mga bagay na humahadlang sa pagsisilbi sa Panginoon. Okay? Sila nag-aaral ako hindi. Again, that's another way of comparing yourselves with those who have knowledge. You are commanded. Wala exception dito. Katandaan nyo. Okay, punta na tayo sa practical aspect where the rubber meets the road. Okay? So to speak. Okay? At ito, acronym ito, which stands for something. Hello? Okay? So how am I supposed to fulfill the command of God in a practical way? Number one, begin with prayer. Why? Prayer is what? Definitionally, what is prayer? Simple term, simple definition of prayer. When you pray, what are you actually doing? Communicating with God. Huh? Communication. Okay, yeah. Talking to God, yeah. Okay. And when you're talking to God, what are you actually saying? What actually asking God? What are you asking God? Okay, asking God for help. Of course, obviously. So in everything we do, that's why we start with prayer. It was a church because we are going to be asking God to help us so that we can do what He wants us to do. Hello? Amen. Okay, so that's why we begin with prayer. When you wake up in the morning, okay, God, this is the day that you have made. I will rejoice and be glad in it, and I would like to do what you will for me today. So that's why, God, therefore, I ask you to help your servant do your command. Because can you do it without God? Oh, you see? So, you know that's a recognition that you cannot do it without the help of God. And that's why you're asking His Spirit and power, to infuse it to you in order for you to do it right. Bakit? Pag nagsimula ka sa sarili mo, nagmamayabang ka, iiwanan ka ng Diyos. O makikipaglaban ka na hindi mo hinihingi ang tulong ko. O ayun, yan, bagsa ka na. Sinunto ka namin sa panas, ayun, tapos ka na. Kaya begin prayer before you actually execute the word of God. Many of us think that, I'm talented, I have this and that, I can do it on my own. In fact, I'm successful in life because of what I have. And who in the first place gave you life? Who in the first place gave you abilities? Who in the first place gives you talents, skills? So therefore, will you be able to say that you can do it on your own?
Of course not. The source. Again, bakit sinabi ng Pastor Rena, tinataas natin pa rin, the source is God. Amen. Alisin ng Diyos ang hangin sa paligid natin. Anong mangyayari lahat sa atin? Suti ako. Patay tayo lahat. In seconds or in minutes, patay tayo. Yung source just did the source no. See, kaya we can never brag that everything comes from us. Because that you would be a fool to believe that you can do anything without God. No? Ipangin ka lang ng Diyos, paksak na. So, okay, that's why it's important to fulfill the call of God. It's important to begin with prayer. Okay, next. Listen. Okay, there are many scriptures that cause us to listen. James and all that, there are many verses. Listen to what? Okay. We're not only listening to God, but we are to listen to the environment where we are in. Before you can start something, you have to be able to focus and see what's going on. Okay? And this is a way for you to handle what you are going to be doing. No? Yung taong, daldal lang, hindi mo na siya nakikinig. Ano ang mangyayari sa palagay mo? Example na lang, primarily, sa court of law. Ano ang ginagawa sa court of law para mapatunayan kung sino may sala at sino wala kasalanan? Gumagawa ng hearing. Okay? Sa court, walang seeing. Meron ba seeing sa court? Kaya nga yung lady symbol doon sa court, may piring. Nakapiring, di ba? Okay. At merong timbangan at may espada. Pag napatunayan na ikaw ang may kasalanan sa pakikinig sa mga patotoo, yung espada ang judge. Ayun ang tatabak sa'yo. Kaya pinakikinggan ng mabuti. Kaya ako takot na hearing. Di ba? Iniintindi. Sinusulit kung sino ang tama at mali. Kaya mayroong prosecutor at may defense. No? At pinakikinggan yung both sides to be able to... I'm just using this as an example, but the point is, you have to listen to what's going on in the environment. So if you want to disciple, for example, Mami Nene, na siya na target mo, kunwari hindi siya believer. No? Pakikinggan mo muna kung ano ang mga nangyayari sa buhay niya. Bakit? Yun ang handle mo, magiging handle mo. Yun ang kaya mong mahawakan. Pero kung hindi mo pinakinggan, paano mo mahawakan? Hindi mo alam yung problema. Alright? Hello? Amen. Okay, kaya pinakinggan mo, ay, mayroon pala siyang sakit. Bawa lang, yung isang tao na inaabot, no? May sakit pala siya. Ano ba ang nangyari? Kasi may diabetes siya, may cancer, whatever. No? Ngayon, dahil nalaman mo yun, medyo magkakaroon ka ng idea kung paano mo i-approach yung tao. Hello? No? Hindi ka na lang basta dakdak ng dakdak. Believe ka na! Blah, blah, blah. Hindi mo naman alam ka. May sira ako. Tatakasan ka na. No? Kaya hawak mo pa yun. Hindi na kapalabahay mo. Anong gagawin ng taong kita ng gano'n? Hindi masama yung kahiyain ba? Of course, you don't. But you have to be listening first, whether open or not yung mga tao. Kaya bisa lumapit sa'yo, tumakbo sa'yo. Paano maaabot niya? Paano ma-disciple? Kung hindi mo nga malalaman mo. So, listen mo na, hi, hello, how are you? Are you new here? Yeah, sabi niya. Oh, hi, welcome. Welcome. Where have you been? How have you been? Are you okay? Mga questions muna ang mga banat para mapakinggan mo yung sagot niya. Hello. Interview muna. No? Pakikinig ka lang anong nangyayari sa buhay niya. At nalaman mo, may sakit pala sa schedule ng surgery.
Kaya yung medyo may introduction. Doon ka na pwede pumasok like, can I pray for you? Ewan ko naman biglang babanatan ng, Power in the name of Jesus! Heal! Uh-oh. Hindi. Kaya pakikinggan mo nga kasi nakikipag-connect ka eh. Gusto mo malaman kung paano real na makatutulong. And so, kaya ako mo isa-suggest kung ano yung gagawin, tatanungin mo siya, is it okay for me to pray for you? Kaya sabi niya, yes. Oh, ayun, that response tells you, I'm open, I like it, okay, come in. Hello? Oh, yun, practical yun, hindi ba? Meron ka bang ginawa ditong theology na discussion sa theology, debate sa theology? Wala, di ba? It's just dealing with a regular person. Hello? And so that's why it's important for you to listen first. Ask questions. Interviewin mo muna. In a way na sensitively. Hindi naman yung matanong ka na parang ini-interrogate mo yung tao. Parang pulis yata ito. Sino be sensitive. No? Isa sometimes, matagal bago magsalita yung tao, makikinig ka lang muna. Okay. Pero, hintayin mo all years. Kahit first time mo makita. Pero that is applicable already kahit first time mo nakita. No? Dahil nakikinig ka na kagad. Sa isang tanong mo pala, how are you doing? I'm not feeling well. Oh, siguro na, may response na agad. I'm not feeling well. Why? What's wrong? Diba? Does that make sense? Yes, sir. Is that difficult? No. Oh, right. See? Okay, next. But we have lots of examples, but our time is running. So E, what is E? Ayan. So 7 billion or 8 billion people in the world, what is the commonest thing that we all do? Ayun! Kaya alina, kainan na agad, di ba? Ayan. Okay. Eating. Kahit sa job situation, Pastor, walang paraan. Busy kami lahat. Sino sabi sa'yo? Merong window of opportunity lagi. Ano yun? When you're in break time. Nag-break time kayo yan. Dito kumakain kayo sa bayan yan. Kahit na nakubuha ka ng pagkain. What are you doing? I feel like parang kaya kang tahimik yan. Oo nga, kasi may problema sa bahay. O yun, di ba? Pero meron kang 15 minutes or 20 minutes time, window opportunity yan for you to be able to start the ball rolling. No? Nakikipag-friendship ka na agad without you and her knowing. Because you're really interested to know. Alright? Kasi mga tao kasi how are you doing? Pero lampas naman, hindi naman tumitigil, hindi nakikinig kung ano yung sagot. Kasi parang naging lang yung habit, pero walang intent, really. Pero kaya, magtanong kayo, be sure na mayroon talagang intent kayo not to get to know the person. Okay? Ikaw ba, pagka tinanong ka, how are you doing? Tapos tumalikod. Ano mararamdaman mo? This guy. Tatanungin ako, tapos tatalikuran ako. Walang interest talaga ito. Fake news ito, fake news. Ikaw, good news ang dalawa magiging fake news, di ba? Hindi, I don't know. So, that's why, itong pinaka-common sa lahat ng ginagawa sa buong mundo, use that time and opportunity. Ngayon, kung wala talaga opportunity, at di mo naman siya kasama sa trabaho, at wala, sa labas mo siya ngayon, neighbor mo, hey! Nagkita kayo. You know what? Meron akong special occasion yan. I'd like to offer you, if you are open, if you would like it, I'd like to buy you breakfast. I'll tell you why later. Breakfast? Okay. Sa Pilipinas, madali i-apply kasi marami sa atin. Dito nag-iiba. Sa States, mas masira. Kasi
well-off ang mga tao, they don't need a lot of things because they can fend for themselves. They can get what they want. So it's hard to attract them. No, unless you have a common interest. That's why you have to find. Mas mahirap ang challenge doon. Pero sa Pilipinas, madali pag sinabi mo, kain ka na, takbo na tayo. Does that make sense? Yes. Okay. Kaya, yan ang pinaka-common, yan ang pinakamagandang pagkakataon. Yun ang pera mo, wait, kumita ako ng konti. Gusto ko i-share sila. Gusto mo, kumain muna tayo. Libre kita. Kahit na kailan kayo mula siya nakilala, at nasa-sense mo naman na talagang gusto niya ng mga ganung bagay na napakita mo na yun at na-observa mo na at sumama sa iyo, sige, may tayo mo naman ako. Ayan, gagamitin mo na yan. Hello? Amen. Okay, basta, yan ang opportunity. Walang dahilan. No? Basta lagay ka. Kaya yung Tagalog Fellowship nagsimula. Wala namang interes sa salita ng Diyos. Hindi nga pinakikigyan ng preaching ng pastor eh. Pero dahil sa merong handaan parati, wait, ay, invited ka sa amin, bakit? Merong birthday. Kaya kahit wala naman may birthday now. Okay, sasama. Dito, nagsisimula kami. Yan ang karaniwan, pag si Mary Jane. No? Kapag may handaan, ako, at saka gusto rin mga Pinoy, gusto niya na may mga kasama, may mga kachika, no? Kaya, at saka mga bagong friends. Buti na napunta ka dito, maraming walang hiyado sa amin, kaya dito na lang ako kasi. Okay? So, yan, kaya huwag yung aalis ng element na yan. No? Kung makakapag-invite ka, sometimes may sacrifice kasi gagastos ka ng konti. Magkano pa McDonald's ngayon? Lalo na, pag McDonald's, medyo okay, kaya okay McDonald's. Whatever interests people, okay? Alright. So, S, what is S? Serve. Ayan. Sinasabi nun? Alam na yung pastor yun. Ayan, serve. Okay, dahil nakilala mo na siya, napakinggan mo na, whatever, napakinggan mo sa kanya, may sakit, kung ano man, pagsisilbihan mo siya, batay doon sa related or need ng tao. Huwag ka magbibigay ng hindi naman niya kailangan kasi ma-ignore ka. So, napakinggan mo na, then therefore, you know how to serve the person. Nagkasakit, tanong ka, pwede ka pabisitahin doon, ka-pray over kita. Sige, punta ka sa amin siya. Kailangan mo nga yun. Okay, then pupunta ka ngayon doon, alam mo na walang hadlang. Does that make sense? Yes, sir. Ayun. Kaya yung serve mo should be related to what you have discovered as the person need. Hello? Okay ba yun? Amen. Alright. And then, ano yung huli? Share. Kaya hinuhuli ito. Share what? Share your story. Share your story. Ayan. Dito mo lang pwede ipasok kasi pagka inuna mo yan, para ka lang nagyayabang. No? Para ka lang, self-centered yung tao nito. No? Wala sa kanilang maging connection. Kasi sarili mo yan eh. No? Ang focus ng tao yung sarili niya. Kaya dito, ang focus mo, yung sarili ng tao, hindi ikaw. No? Lumalabas din ba, nagyayabang ka lang, hindi mo lang alam yung ginagawa mo. So that's why, that's the last thing that you said. Sabi niya, you know what? You have been helping me, you have been listening to me, you have been helpful to my life. Why? Why do you do what you do? That's the time you can tell your story. You know what? Because someone helped me to. That's why I'm doing what I'm doing, because somebody helped me to. How? Somebody introduced me to the Lord Jesus Christ. Ayun. Pwede na i-tell yung gospel. Sino model natin dito? Si Yesu Cristo. Amen. Kung si Cristo, pagka may bulag, sabi niya, bibigyan niya ng
Pakitain. O kaya lalaki na pinanalan niya, nilagyan na ng tubig sa mata, pinahugasan, nakakita na. Di ba? O yung mga 5,000 people na nakikinig sa kanya, pinakain mo na niya, bago niya sinabi niya, I am the bread of life. Si bago niya pinreach yung gospel, pinakain mo na niya yung mga tao. Oh, you see the sample, si Jesus mismo model natin eh. Oh, yung namatay na si Lazarus, anong ginawa ni Cristo? Pinuhay mo na niya, pagkatapos sinabi niya sa mga audience na, I am the resurrection. Oh, hindi niya inuna yung resurrection, binuhay mo na niya, kaya kapag-paniwala sa mga tao. Pinakain mo na niya, kaya kapag-paniwala sa mga tao na siya ang bread of life. Yung binigyan niya ng pananaw, kapag-paniwala siya sapagkat ginawa mo na niya yung bago sinabi, I am the light of the world. Does that make sense? Amen. High theology ba ito? A simple, di ba? It's a simple thing. So I think, regardless of the number of years you have been a Christian or not, you can simply follow this and you will win people to the Lord. Okay? Alright? Pero yung sinasabi mo nga, ang focus dito ay dito ko rin, am I doing the time right? May time pa ako? Wala na? Hindi ko maintindihan. Okay ba kayo lahat? Yes. Okay. Part of, gusto kong i-share sa inyo, taas nyo nga kayo kung talagang ready pa kayo o gusto nyo na tapusin ko na ito. Ay, gusto ko pa. Sino ba gusto pa? Pero anong oras ba tayo allowed talaga dito? 1 hour. 1 hour? O, lumampas na ba tayo, boss? Lumampas na? Yes. Lumampas na pala eh. Okay. Pero gusto ko sana ipakita sa inyo yung stages of maturity. Kasi very important din yun. Kilatis mo. So, ano ba yung maturity niya? Ano ba yung level of maturity? But siguro sa next time na yan. No? And I think Sandali naman na siguro. and then, isa naman pumas eh. Emergency na naman kayo. So, ibig sabihin, naantok na iba. No? May curfew pa iba, di ba? Yes. So, ilan dito may curfew? Taas ang mga. Wala naman. Siya Isa lang. Malayo po uwi. Sige. So, yung kailangan umuwi na. Hindi, I'm serious kasi baka naman sila mapahaba. We're not serving her interest. So, yun naman pwede mag-stay. Taas ang mga. Pwede mag-stay lang. Okay? Yung mga nagtaas ng kamay, ano ang ibig sabihin mo? Ha? And then, it seems na majority undecided. So, hindi ko na itutuloy. Pero I think importante lang muna ito ating discuss na ito. Maybe this was already shared to you before, but what I just did is just to reiterate it and make you, remind you about the importance of knowing and being aware and being intentional. Sa Tagalog, yung intentional, ano? Ha? So, hindi dito pwede, sa trabaho nito, hindi pwede hindi mo sadyain. You have to invest time and resources to make this happen. No? Sasadyain mo. Kaya kung tamad ka, ay sasabihin sa iyo, sabi ni Cristo, you unfaithful servant. Kaya in-emphasize natin to for you to become more intentional in making things happen rather than not at all. Okay, because the stake is high. The stake is high. Your obedience to God and the souls of those who will not be able to get to know Christ because you are not doing your job. Here in Taipei, as I said, the pastor cannot do all the job.
That's why, and then you don't have to look at him. He is your shepherd. He will supervise you. He will oversee what you're doing so that he will be able to assist you, coach you, and so on. But you are the one that's supposed to do it. Hello? Okay? Can we rely on that? Okay? Will these chairs be empty? Okay, we'll see it on Sunday. Let's pray. Heavenly Father, we are so thankful and grateful to you, Lord, because you have given us opportunity to reiterate what has been taught time and time again. And Lord, I pray that we will all be intentional in the way we serve you, God, because this is our job description, and we are accountable to you. Therefore, help us, Lord, do our job for your glory, honor, and praise alone through Jesus Christ. Amen. Amen. Okay, salamat sa inyong